Diwa, pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Itago niyo na lang ako sa pangalang Lucas Abelardo para naman maprotektahan ang pagkatao ko at bigyang respeto ang mga tao na nasa aking paligid, mga nakakakilala sa ex ko at lalo na sa kanyang pamilya. Bilang isang paggalang ay ngayon pa lang ay humihingi na ako ng paumanhin sa mga taong nakakakilala sa amin. Nagkaroon ako ng karelasyon taong 2004 hanggang 2011 sa isang bayan sa isang kilalang probinsya. Mestiza na may pagkakastila. Iyan ang itsura ng aking nobya. May taas na 5 talampakan at 6 na pulgada. Maputi at matangos ang ilong nito na hindi rin maitatanggi dahil sa apelyido niyang Tunog Kastila rin. Ganon din ang itsura ng kanyang lola na kung tawagin ay si Lola Ursula. Kahit matanda na ito, ay mababanaag pa rin ang pagkamistisa Kastila ng kanyang mukha. Idagdag mo pa ang napakatangos nitong ilong. Yun nga lang, ay may kalaliman na ang mga mata nito. Buhat na rin ang katandaan. Noong bago pa lang kami at unang beses kong nakapunta sa bahay nila, ay labis akong nagtaka kung bakit ba nakahiwalay ang bahay nila kay Lola Ursula. Gayong sobrang laki naman ang bahay nila at may 5 pa itong mga kwarto sa loob. Malapad ang bahay nila sa loob na napalilibutan ng mga antigong koleksyon. Galing pa raw sa Europa at Africa ang ibang koleksyon ng kaniyang ina. Ang mga painting doon ay umaabot na ng 100 taong gulang at ang iba naman ay nakahihigit pa rito. Kaya kung baguhan ka sa bahay nila, ay magtataka ka dahil bukod sa madilim, ay napakarami din itong salamin. Idagdag mo pa ang mga rebulto na kung ano-ano ang itsura, hugis o anyo nito. Ito ang pinagkakaabalahan ng nanay ng dati kong nobya sa tuwing aalis ito ng bansa. Isang doktor ng pilosopiya ang kaniyang ina sa isang mataas na universidad dito rin sa kanilang lugar. Kung ilalarawan mo ang pagkatao nito, isa itong matapobre, sobrang taas ng tingin sa sarili, bihira kung umiti at hindi masyado nagsasalita. Sa katunayan yan, noong unang pinakilala ko ng ex ko sa kaniyang ina, ay tinignan ako nito mula ulo hanggang paa. Mabilis na lumipas ang panahon at 2 taon na rin kami ng ex ko noon. Tandang-tanda ko pa nang minsang pumunta ako sa kanila mga 5:00 ng hapon niyon. At pagdating ko sa bahay nila ay naabutan kong bukas ang pintuan pero wala namang tao sa loob. Wala rin silang katulong ng mga panahong ito dahil palagi silang inaalisan ng mga nakukuha nilang kasambahay. Siguro ay dahil ito sa pag-uugali ng kanyang ina o kundi naman ay sa bahay nilang nakakapangilabot. Tuloy-tuloy akong pumanhik sa loob ng kanilang bahay at nasabi ko na lang sa sarili ko na sobrang lawak pala nito sa likod. Kaso nga lang ay masukal ito at maraming malalaking puno. May puno ng mangga, santol at marami pang ibang mga punong kahoy. Ilan pa sa mga naririto ay hindi ko kilala. May kadiliman rin ang lugar na ito nang dahil sa lilim na ibinibigay ng mga punong kahoy. Habang nagpapatuloy ako sa paglalakad, ay hindi ko na malayan na nakaabot na pala ako sa dulo ng masukal na lugar sa loob ng kanilang compound.
sa may bandang likuran ng kanilang bahay. Sa paghawi ko ng halamang albaka at halamang baging, ay tumambad sa akin ng mga manika na nakasabit sa puno ng balete. Nakabitin ang mga leeg nito na animoy nakabitay. Nakaramdam ako ng kilabot ng mga oras na iyon. Ngunit tinuloy ko pa rin ang paglalakad sa dulo at hindi naglaon ay may nakita kong isang kubo. Isang kubo na nakukublihan ng dalawang naglalakihang puno ng balete. Kumatok ako sa may pintuan nito. Ngunit laking gulat ko nang hindi pala ito nakasarado. Kaya naman bahagya ko itong naitulak nang dahil lamang sa ginawa kong pagkatok. Napakadilim sa loob, ngunit may naaninagan ako. Isang kulay pulang kandila na nakapatong sa bungo ng isang tao. Nagpalinga-linga ako at nang mapatingin sa bandang kaliwa ay laking gulat ko nang makita ang napakaraming garapon doon na naglalaman ng mga insekto sa loob gaya ng malalaking gagamba, alupihan, ipis at marami pang iba. Napalunok ako ng laway, sabay tingin naman sa bandang kanan at doon naman ay bumungad sa akin ang nakasabit na kalansay ng mga aso, kambing, baboy at iba pang mga hayop. Ilan pa sa mga ito ay buo pa at may nakadikit pa ring balat na animoy pinatuyo sa araw. Napakasangsang ng amoy nito na para bang isang daing na isda. Nagkalat naman ang mga malalaki at nag-aalikabok ang mga itim na libro sa sahig. Malapit ito sa altar na kung saan may kandilang nakapatong sa ibabaw ng isang bungo. Binuksan ko ang isang itim na libro at tandang-tanda ko pa ang mga unang 4 na salita na aking nakita. Egosum, Obscurum, Tenebrarum, at Malamurok. Binuklat ko ang mga pahina ng libro. Isinalarawan doon kung paano pumatay ng isang tao sa pamamagitan lamang ng mga insekto. Hindi ko man maintindihan ang mga salita, ay naiintindihan ko naman ang mga larawang nakaguhit sa libro. Nang isinarado ko na ang libro, ay nabasa ko ang pamagat nito mula sa pabalat. Hinding-hindi ko makakalimutan ang salitang nakasulat dito na Oculi, Unat. Sa pagtayo ko para ipatong sana ang libro sa maruming lamesa, nang sana ay matignan pa ang mga larawan nito, ay may napansin akong may humihinga mula sa aking likuran at sa akmang paglingon ko ay nasa harapan ko na mismo si Lola Ursula. Nagulat ako at pumitik ang aking katawan sa takot nang dahil di man lang ito lumikha ng kahit anong ingay. Napatulala na lang ako sa napakarumi niyang ngipin na naghahalo na ang manilaw-nilaw at kulay itim na kulay. Humingi ako ng dispensa sa pangingialam ko sa kanyang mga gamit. Ngunit walang naging tugon si Lola Ursula. Inamoy-amoy niya lang ako habang walang bahid ng emosyon ng kanyang mukha. Inamoy-amoy niya rin ako sa batok at sa banda kong likuran. Nagsitayuan ang mga balahibo ko nang maramdaman ko ang hangin na lumalabas sa kanyang ilong. Napalayo ako nang may bahid pa ring pangingilabot at sa aking pagdistansya ay nagpakilala ako sa kanya. Lola, ako po si Lucas, yung kasintahan ni Luz Reminda. Nakatingin lang ang matanda sa akin at hinawakan ng mga kamay ko. Gamit ang kanyang kanang kamay, lumapit si Lola Ursula sa kanang tenga ko na para bang may ibubulong ito sa akin. Nang malapit na sa tenga ko ang kanyang bibig, ay bigla ba naman itong sumigaw. Isang sigaw na pagkalakas-lakas na siya namang nagpagulantang sa akin. Natumba ako sa pagkabigla at dahil sa lakas ng boses niya ay namingi ang kanan kong tenga. Labis ko tong ikinatakot dahil tunog ng isang baboy na animoy kinakatay ang kanyang boses. Nagmadali akong tumayo at tinungo ang pintuan ng kubo.
Sa paglabas ko ay nakita ko si Lola Ursula na nakaupo sa malalaking ugat ng balete sa harap ng kanyang kubo. Ngunit wala itong bahid na kahit anumang reaksyon sa kanyang muka. Nakatingin lamang ito sa akin ng normal at hindi nito inaalis ang matatalas nitong pagkakatitig sa akin habang paatras akong umaalis. Maya-maya ay dumating na rin sina Luz Viminda kasama ang kanyang kuya. Nagtanong siya sa akin kung anong ingay iyon at kung paano ako nakaabot sa parteng iyon ng kanilang compound. Tinanong rin ito kung sino ang nagbigay sa akin ng pahintulot na puntahan ko ang likod ng bahay nila nang hindi ako nagpapaalam. Dahil sa mga sunod-sunod na tanong ay napaisip ako at hindi maiwasang mapansin na sila mismo ay hindi lumalapit sa lola nila, na para bang ibang tao ito kontratuhin ng kanilang pamilya. Habang naghahapunan ay ipinaliwanag sa akin ni Luz Viminda ang tungkol kay Lola Ursula at sa iniingatang lihim ng kanilang pamilya. Tubo sa ibang lugar talaga ang kanilang angkan na nagmula sa marangyang pamilya. Ngunit pinanganak mang nakaluluwag sa buhay, pero may maitim namang lihim na pasan-pasan ng kanilang pamilya. At ito ang pagiging mambabarang. Naikwento pa niya sa akin na noong bata pa siya at sa ibang bahayan pa sila naninirahan ay madalas niyang nauhuli ang kanyang lola na tumatawa mag-isa. Dagdag pa niya ay hindi raw ito natutulog sa gabi at sa tuwing papatak ang 3:00 ng madaling araw ay nahuhuli nila itong nakadipa sa ilalim ng bilog na buwan. Nang dahil sa kahihiyan ay itinago si Lola Ursula ng kanyang pamilya sa isang malayong lugar, ngunit hindi maganda ang nangyari doon. Dahil sa matataas na puno na natutulog ang kawawang si Lola Ursula, ang masaklap pa nito ay may pagkakataon pang nangahabol ng mga tao doon si Lola Ursula, lalo na sa tuwing tagsibol ng mga kawayan. Dahil sa mga kaganapang ito ay marami na ang nagreklamo na ilipat ang kawawang lola at alisin sa kanilang lugar. Habang isinasalaysay ni Luz Viminda ang mga pangyayari noon, ay kinuha nito ang lumang album sa cabinet at doon ko nakita ang mga kapatid at magulang ni Lola Ursula. Napansin ko sa lumang background ng black and white na litrato ay mayroong maliliit na garapon sa likuran at doon ko biglang naalala ang mga nakita kong insekto sa kubo ni Lola Ursula. Ayon pa sa kanya ay tinuturuan daw silang magkakapatid kung paano gumamit ng voodoo o isang mataas na antas ng pangkukulam na higit na mataas pa sa ordinaryong pangkukulam. Ang tawag nila dito ay pambabarang. Sa makatuwid, lahi ng mga mambabarang ang pamilya ng dati kong nobya na nagmula pa sa kanilang ninuno. Pero matagal na raw itong tinalikuran ng kanyang ina at sa halip ay nagpakadalubhasa ito sa piniling larangan. Iisa man ang ina, ngunit magkaiba naman ang ama ni Luz Viminda at ng kanyang kuya. Ang masaklap na katotohanan ay ibinunyag niya sa akin. Binarang daw ni Lola Ursula ang unang kinakasama ng kanyang ina na siyang ama ng kanyang kuya sa kadahilanang nais nito bilhin ang lupain ng kanyang lola. Ngunit tumanggi ito at dahil nga doon ay hindi itinuloy ng lalaki ang planong pagpapakasal sa kanyang ina. Dahil sa kahihiyan na sinapit ay doon na nagsimulang bumagsik si Lola Ursula. Binarang niya ang lalaki sa pamamagitan ng alupihan, ipis, salaginto at sa lagubang. Kaya yung mga insekto na yan ay nagsilabasan sa katawan ng nasabing lalaki. Naglabasan ng mga ito sa bawat butas ng katawan ng lalaki at hindi nakaligtas, pati masaselan niyang parte. Ang ikalawang biktima naman ay ang mismong ama na ng dati kong nobya. Naging maayos naman ang unang 2 taong pagsasama ng kanyang mga magulang.
Pero mula nang hindi makapasa-pasa sa board exam ng engineering ang kanyang ama, ay naging bayolente ito at nauwi sa depresyon. Naglasing, nagsabong at nagsugal ang kanyang ama hanggang sa hindi kinalaunan ay nananakit na rin ito. Dagdag pa niya ay pilit pinaghihiwalay ni Lola Ursula ang kanyang mga magulang nang dahil sa pagiging iresponsable at mapanakit ng lalaki. Nagmatigas ang kanyang ama kaya ginamitan na ito ng dahas ni Lola Ursula sa pamamagitan ng pambabarang. Gumamit ito ng mga puting uod, malalaking itim na langgam at kuto ng aso. Pinalabas iyon sa katawan ng kanyang ama, sa likod nito, sa mata at pati sa mukha nito. Dahil doon ay nagpagamot na sa albularyo ang kanyang ama. Nagkaroon ng pagtutuos sa pagitan ni Lola Ursula at ng nasabing albularyo. Batay sa pagkakakwento ng dati kong nobya, ay ikinamatay ng kanyang ama ang pambabarang. Ngunit nasiraan naman ang pag-iisip si Lola Ursula nang dahil sa matinding sagupaan sa pagitan niya at ng albularyo. Mula noon ay hindi na ito nakakapagsalita pa ng matino, ni hindi na makausap. Maging sa pagtulog sa gabi ay hindi na rin ito ginagawa. Hindi na normal ang kinakain nito at tanging manok na hilaw lamang ang nais nitong ipanglaman tiyan. Sa makatuwid ay naging isip bata na rin ito at tulad ng isang musmos ay nakahiligan nito ang manika. Magmula ng kalabanin nito ang albularyo ay tanging isang salita lamang ang binabanggit nito. At iyon ay manika. Kaya magmula noon ay palaging nireregaluhan ng manika si Lola Ursula ng kanyang anak. At siya naman ang sinasabit nito sa puno ng balete sa harap ng kanyang kubo. May mga pangyayari pa nga noon nung umabot na kami ng 5 taon ng dati kong nobya. Ay may pagkakataon na doon na ako natutulog sa kanila. Lalo na kapag ginagabi ako sa pag-uwi o pagkagaling ng gimikan, ay doon na ako nagpapalipas ng gabi. May isang beses noon, lasing na lasing kaming umuwi galing sa party. Ay doon na ako kina Luz Viminda nakitulog. Matapos naming magtalik, ay mabilis akong nakaidlip dala ng sobrang pagod. Nang maalimpungatan ako, nang dahil sa sinag ng lampshade, ay laking gulat ko. Dahil sa pagkamulat ko ng aking mga mata, ay kitang-kita ko ang mukha ni Lola Ursula na nakatapat mismo, direkta sa aking mukha. Sa makatuwid, magkaharapan ang mukha naming dalawa. Agad namang pinindot ni Luz Viminda ang switch ng ilaw at sa kabila ng pagbukas ng ilaw ay andun pa rin si Lola Ursula. Titig na titig ito sa akin at walang bahid na reaksyon ang mababanaag sa kanyang mukha. Napaatras kaming dalawa sa pagkabigla at dahan-dahan namang tumayo si Luz Viminda at pinalabas si Lola Ursula ng kwarto para bumalik na sa kubo nito. Nang makabalik na kami sa pagkakahiga ay hindi ko maiwasang itanong kung paano nakapasok ang matanda. Gayong nakasarado naman ang aming kwarto. Ngunit sagot naman sa akin ni Luz Viminda ay maging siya man ay hindi niya rin alam at ganun daw talaga iyon. May mga pagkakataon pang araw na inakala nilang nagbigti na ito dahil nakabitin ito sa manggahan nang nakatali sa leeg. Ngunit nang lapitan nila ito ay bigla ba namang dumilat ang mga mata ni Lola Ursula. May isa pang pangyayari na hindi ko makakalimutan. Tandang-tanda ko pa noon, nagpahinga kami ng kaunti noon at naunang nakatulog si Luz Viminda nang dahil sa sobrang pagod. Samantalang ako naman ay nakahiga habang nakapatong sa ulo ko ang kaliwa kong braso. Sa di kalayuan ay nakarinig ako ng isang tinig. Isang tinig na parabang may humihele. Animoy isang babae na nagpapatulog ng bata. Matagal kong pinakinggan ang boses na ito at napaisip ako kung sino.
Sino kaya ang kanilang bisita? Wala naman ang kanyang ina at ang kuya niya naman ay nasa kabilang dulo ng kwarto. Sinundan ko ang pinagmumulan ng himig na ito at hinanap ang pinanggagalingan nito. Nagtungo ako sa isang bakanteng kwarto. Dahan-dahan kong inikot ang doorknob at marahan na itinulak ang pintuan. Ngunit kasabay ng pagbukas nito ay ang paghina naman ng tinig ng kumakanta. Una kong ipinasok ang aking ulo sa pintuan para silipin ang sinumang nasa loob nito. Ngunit napag-alaman ko na hindi sa kwarto kundi sa labas nang gagaling ang himig na kumakanta. Ngunit nang lapitan ko ang bintana sa bakanteng kwarto ay labis na hilakbot ang aking naramdaman. Nagsitayuan ang aking mga balahibo at nanlamig ang buo kong katawan. Sa tulong ng liwanag na nagmumula sa buwan ay nakita ko si Lola Ursula habang nakaupo sa kanyang detumba-tumbang upuan. Hawak-hawak nito ang isang madungis na manika habang nakatitig sa akin at gaya ng dati ay hindi mo ito mababakasan ng kahit anong emosyon. Nangilabot ako ng mga panahon na yon at nanigas ako sa aking kinatatayuan. Napasabi na lang ako ng, "Ay, Lola, kayo po pala yan." Wala pa ring reaksyon si Lola Ursula at tuloy pa rin ang pagkakatitig nito sa akin. Umalis na ako sa kwartong iyon para kumuha sana ng maiinom dahil aminado ko na matinding nerbiyos ang aking nararamdaman. Uminom ako ng malamig na tubig at sa paglasap ko nito ay napatingala ako para namnamin ang huling nilalaman ng baso. Ngunit laking gulat ko nang sa pagitan ng tubig at makintab na baso ay nakita ko si Lola Ursula nasa likod ng frigider at nakatitig sa akin. Muntik ko nang maibuga ang tubig at pakiramdam ko ay para akong aatakihin sa puso nang dahil sa labis na pagkagulat. Umatras agad ako at tinunto ng pintuan ng kwarto namin. Hingal na hingal ako ng mga oras na iyon at ginising ko ang dati kong nobya. Sinabi kong tinakot na naman ako ng lola niya. Ang sabi niya sa akin ay bukas na bukas rin ay maligo raw ako ng tubig na may asin. At sa tuwing papatak ang Martes at Biyernes ay magpausok daw ako ng kamanyang para daw hindi ako masundan. Dahil kaya raw ni Lola Ursula na maglakbay sa pamamagitan ng isang salamin. Mahigpit na bilin niya rin sa akin na wag na raw muna ako pumunta sa bahay nila dahil tagsibol na ng mga kawayan at maligalig daw si Lola Ursula sa tuwing mga panahong ito. Lumipas ang ilan pang mga taon at nakaalis na ako ng Pilipinas. At ganun rin ang dati kong nobya na si Luz Piminda. Nasa Amsterdam, Netherlands na siya ngayon, sa parte ng Europa, at isa na siyang ganap na nurse doon. Maganda na rin siguro ang buhay niya ngayon. Magmula kasi na maghiwalay kami noong 2011, ay wala na rin akong balita sa kanya. Ang dahilan ng pagkakahiwalay namin ay tuwirang sinabi ng nanay niya sa akin na hindi ako ang lalaki na pinapangarap niya para sa kanyang anak. Dahil doon ay nagpakalayo-layo ako, namundok at namuhay ng payapa. Wala na rin akong balita kay Lola Ursula at sa pakiramdam ko ay buhay na buhay pa siya magpasa hanggang ngayon.